Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Upang mapalawak at mapalakas pa ang kahandaan at katatagan sa anumang uri ng sakuna o kalamidad, daang-daang mga estudyante ang sumailalim sa pagsasanay ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council School-Based Disaster Resilience Caravan na isinagawa sa Lambayong National High School sa Sultan Kudarat. Pinangunahan ng Office of Civil Defense SOCSARGEN ang programa sa 8 school division ng Department of Education. Sumalang ang mga estudyante sa interactive learning sessions, contests at emergency drills. Nakibahagi rin sila sa DRRM-themed exhibit at lahat ng ito ay binuo upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagbibigay ng wastong paunang lunas sa oras ng pangangailangan. Alinsunod din ito sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagsumikapan pa ang kahandaan sa mga hamon ng climate change at pabago-bagong panahon. Nais din niyang maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ang pagiging handa sa anumang sakuna o kalamidad. Inorganisa ang School-Based Disaster Caravan sa pakikipagtulungan sa DepEd, Bureau of Fire Protection, Department of Science and Technology, Mines and Geosciences Bureau at Philippine Red Cross at mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Councils. Ayon kay Engineer Diego Laguna, hepe ng OCD SOCSARGEN, mahalaga ang caravan upang maaga pa lang mamulat at mahubog ang mga kabataan bilang mga susunod na leader ng bansa sa mga inisyatiba pagdating sa disaster risk reduction. Lalo na sa 4 pillars of DRRM na prevention and mitigation, preparedness, response at rehabilitation and recovery na masasalamin sa lahat ng booth na itinayo sa caravan at mga aktibidad tulad ng poster making contest, quiz bee at plenary talks na nakatutulong para maintindihan ng mga estudyante ang komprehensibong aspeto pagdating sa disaster management. Ang School Resilience Caravan ay taunang programa na isinasagawa tuwing buwan ng Hulyo ang obserbasyon ng National Disaster Resilience Month sa bansa. Halabi! Rocket! Unang kumalat sa social media ang mga post ng rocket na dumaan sa patawirin ng Pilipinas. Sa mga video ni Eskinita Video at Pepe News, makikita ang pagdaan ng isang rocket. Nangyari yan sa Palawan kung saan karaniwang bumabagsak ang mga missile test ng China. Bukod sa usok ay nakarinig pa ng tila pagsabog ang mga kumukuha ng video na bagay na kanilang ikinabahala. Ngayong linggo, kinumpirma ng Philippine Space Agency na ang usok at malakas na pagsabog na narinig sa bahagi ng Palawan ay may kaugnayan sa Long March 12 rocket ng China. Ayon sa PhilSA, naiulat ito ng 6:30 hanggang 6:45 nitong Lunes. Batay sa initial assessment, nagmula ang rocket sa Hainan International Commercial Launch Center. Sinabi pa ng PhilSA na bineberipika ng Interagency Technical Working Group sa orbital debris protocols ang nakita nila. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na explosion sa Palawan ay may kaugnayan sa China rocket launch. Pinapayuhan naman ng inyong Office of Civil Defense ang publiko na kapag may nakitang debris ng rocket ay huwag itong lapitan o hawakan. Bagkus ay dapat itong i-report agad sa mga otoridad. Pumalo na sa 4 na po ang bilang ng mga nasawi sa magkakasunod na bagyo at epekto ng habagat nitong mga nakaraang linggo. Base sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 3 sa bilang na yan ay kumpirmado na at naitala sa Ilocos, Northern Mindanao at Caraga Region. Patuloy namang sumasailalim sa beripikasyon ang 37 pang naiulat na fatalities. Aabot naman sa mahigit 18 billion pesos ang kabuuang danyo sa agrikultura at infrastruktura. 2.98 billion pesos ang naitala sa sektor ng agrikultura kung saan mahigit 70,000 magsasaka at mangingisda ang apektado. Mahigit 15 billion pesos naman ang pinsala sa mga gusali at iba pang establishmento.
Base rin sa tala ng NDRRMC, mahigit 2 milyong pamilya ang apektado ng magkakasunod na sama ng panahon. Mahigit 23,000 sa mga ito ang nasa halos 800 evacuation centers sa buong bansa. Kasunod ng pagbaba sa Alert Level 2 ng Bulkang Canlaon sa Eastern Visayas, nagsimula na ang tinatawag na decampment o ang pagpapauwi sa mga bakwit na ilang buwan rin na pansamantalang nanirahan sa mga evacuation centers. Ang mga ito ay karamihang mga internally displaced persons sa La Castellana, Negros Occidental. Ang mga bahay nila ay matatagpuan sa 4-kilometer danger zone ng Canlaon Volcano. Ayon kay Office of Civil Defense Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, bumalik ang mga ito sa mga bahay nila simula noong August 1, 2025. Ang naturang decampment ay nagsimula matapos na ibaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang status ng bulkan sa Alert Level 2 o Moderate Level of Volcanic Unrest noong July 29. Agad na nagbigay ng tulong ang pamahalaan sa mga naapektuhang bakwit sa ilalim ng pondo ng assistance sa local government units para sa continued decampment ng natitirang internally displaced persons o IDPs matapos na ibaba ang alert level ng Canlaon. Sinabi naman ni Regional Director Donato Sermeno III ng OCD Negros Island Region na may mga IDPs sa La Castellana, Negros Occidental at sa Canlaon City, Negros Oriental na nagbabalikan na sa kani-kanilang mga bahay mula pa noong nagdaang linggo. Ayon sa La Castellana Municipal Social Welfare and Development Office, mayroon pang 61 na pamilya o 230 na individual na nakatira sa 4 na evacuation centers. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Philippine Air Force sa pagkakarga ng daan-daang hygiene kits sa kanilang C-130 sa Tuguegarao Airport. Sa pakikipagtulungan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense, dadalhin ng mahigit 600 balde ng hygiene kits sa Basco, Batanes isang araw matapos ang matagumpay na paghahatid doon ng family food packs. Bahagi pa rin ito ng pagtugon ng PAF para suportahan ang mga pangangailangang pangkalusugan at sanitasyon ng mga komunidad sa Batanes na apektado ng magkakasunod na kalamidad. Katuwang din nila dito ang Philippine Army, Marine Corps, PNP, BFP, PCG at iba pang ahensya. Pagdating naman sa Basco, ginamit din ng C-130 para naman magkarga ng 75 stranded na individual papuntang Villamor Air Base sa Pasay. 147 pamilya rin ang nakatanggap ng non-food items mula sa Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga gamit sa kusina, sleeping kits at hygiene kits. Samantala, kasunod ng pagbaba sa Alert Level 2 sa Mount Canlaon mula sa Alert Level 3 kamakailan, umaalalay ang iba't ibang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa patuloy na decampment ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Ayon kay OCD Negros Island Regional Director Donato Sermeno III, bagamat marami sa mga pamilya sa La Castellana, Negros Occidental at Canlaon City, Negros Oriental ang nagsisiuwian na, may ilan pa ring pinipiling manatili sa mga evacuation center. Kabilang ang ilang residente sa mga lungsod ng Bago at La Carlota. Sa La Castellana, 61 pamilya pa rin ang nanunuluyan sa evacuation centers. Siniguro naman ng RDRRMC na isasagawa na ang relocation para sa mga residenteng nasiraan o nawalan ng bahay. Nagpalabas na rin ng mga sasakyan ang gobyerno para tulungan ang evacuees na makauwi kasama ang kanilang mga ari-arian. Pinasinayaan ang bagong gawang evacuation center sa bayan ng Antipas sa Cotabato noong Lunes. Pinangunahan ito ni Mayor Chris Kadungon at iba pang opisyal ng bayan. State of the art ang nasabing evacuation center.
at itinuturing na isa sa pinakamaganda at pinakamodernong pasilidad sa buong Region 12. 46 million pesos ang inilaan ng OCD para sa proyekto at ang Department of Public Works and Highways Region 12 naman ang nagsagawa ng konstruksyon. Dumalo naman si OCD NCR Director George Kaiser sa awarding ceremony para sa dangal ng Bantayog ng Katatagan na ginanap sa Seda Vertis North sa Quezon City noong Agosto 1. Isinagawa ang seremonya kasabay ng pagtatapos ng 2025 National Disaster Resilience Month. Si FIVOX Director Teresito Bacolcol ang ginawaran ng dangal ng Pilipino sa pagpapaunlad ng kagalingan at katatagan. Kay retired Vice Admiral Alexander Pama naman ibinigay ang dangal ng Pilipino sa pagtataguyod ng pribado at pampublikong katatagan. Ipinagkaloob ang dangal ng Pilipino sa pag-agapay sa ligtas na sambayanan kay Senator Loren Legarda. Ibinigay naman ang dangal ng Pilipino sa bayanihan at kaligtasan ng Pamayanan Award kay Major Jose Sixto Dantes III o mas kilala bilang ang aktor na si Dingdong Dantes, ambassador ng OCD. Isang joint flag ceremony ang ginanap kasabay ng paggunita ng ika-71 founding anniversary ng OCD at ng paglulunsad ng International Humanitarian Law Month. Magkatuwang dito ang OCD Region 8 sa pangunguna ni Director Lord Byron Torrecarion at ang Joint Task Group Tacloban ng Philippine Army na pinangungunahan naman ni Colonel Ronald Iliana. Ang joint flag ceremony ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga institusyong sibilyan at militar sa pagsusulong ng disaster resilience, makataong asal at proteksyon sa buhay. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Laila Opinalia at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging